Curious and confused na nga ang mga netizen. Sa nasabing interview ni Chloe San Jose sa Tony Talks, tila lumitaw nga daw ang tunay na hangarin ni Chloe kay Carlos Yulo, kung saan inamin ito mismo sa Tony Talks na hindi naman talaga yung pagiging fan niya or papansin lang daw siya. Pero ibig sabihin, inamin ni Chloe na talagang nagpapansin siya kay Carlos. So sa ng mga netizen, mayroon talagang balak. At narito po ang naging pahayag ng isang Facebook page kung saan sa kanyang pag-iimbestiga sa mga nangyayari nga po sa pamilya kung sino nga ba talaga ang unang nagkaroon ng problema. Maliban sa pag-ayaw ni Mrs. Angelica Yulo kay Chloe, pero dumating sa punto na naging close sila. Paanong nangyari na nagkaroon sila ng problema? Saying ng Back to Bukid Facebook page, sabi ni Chloe sa Tony Talks na for the past 2 years po, madaming beses po na nag-reach out para sana ayusin ang issue nila ng Yulo family. So sila po ay 4 years na. 2020, 2021, 22, 23, 24. Dito, ito ang nahalungkat ko, ang sabi ng Facebook page. Year 2021, okay na okay sila na mudra. May ebidensya. As per Mr. and Mrs. Yulo, year 2022, nag-start ang samaan ng loob, pero sa year na yan, umuwi pa si Kaloy kasama si Chloe at may pa-surprise party pa na nakaredy simula sina Mudra. Ito ay base sa post at screenshot ng post ni Gerald Fajardo. Doon ay may video. Nag-usap pa nga ang dalawa na ilihim nga daw ito para sorpresa talaga. Di ko alam ang eksaktong date or month kung kailan talaga yung samaan ng loob nila, kung kailan ito nag-umpisa. So kung iisipin natin, for the past 2 years na sinasabi ni Chloe ay year 2022 and 2023, right? Month ng February 23, twice nag-reach out si Mrs. Yulo at nakatag si Carlos. Wala akong nakitang react man lang si Carlos at Chloe o baka naman di lang napansin. Napaisip tuloy ako na bakit hindi sila nagkakaayos noong paman mismong si Nanay Angina ang nagre-reach out sa kanila at may mga ebidensya din yan. Siguro yun yung panahon na sobrang sumakit na ang loob, sumama na ng gusto ang loob ni Mami Angge dahil sa pagre-reach out niya ay dinededma na nga siya ng kanyang anak, and that time siguro ay magkasama na si Chloe at si Carlos. Pero sa mga interview ni Chloe ay mukhang matagal silang hindi nagkasama ni Kaloy. Nais pa nga niyang magpunta sa Japan pero inabutan ng pandemic kaya naman nag-ipon siya para magpunta sa Vietnam. Ito ang sinasabi na kung saan ay August 2021 to live selling pa at doon nabibiruan pa nga itong si Angelica Yulo kung saan sa live na yan ay minay ni Chloe si Carlos. Pabiro naman ni Mrs. Angelica Yulo na hindi pwedeng imahin si Carlos, dapat bumili ka. So meron silang mga joke dyan at nakikita mo na patuloy na nanonood naman itong si Carlos Yulo. So 2021 ay okay pa sila. So eto na nga yung pagtag kay Carlos Edre Yulo, kami ng family mong support system mo no matter what, with Eduardo Solomon Paquis yan. So yan makikita nga na tinatag nga niya itong si Carlos. So, di ba may kwento pa si Chloe na parang nagpunta sila sa Baguio at hindi na siya pinapansin ng kanyang mami. Siguro that time, iyan yung madalas nang magkasama si Chloe at si Carlos. And dumating yung point na parang ipupull out na nitong si Carlos Yulo ang paghawak ng pera niya ng kanyang ina na hindi siguro pumayag itong si Mrs. Angelica Yulo dahil alam niya na parang nagsasama na ang dalawa. So, doon sa nag-leak na video, sinabi doon na Mrs. Angelica na kapag ibinigay ko sa iyo, parang ganon, and then doon na nga siya pinagsabihan na magnanakaw ka na, sinungaling ka pa. So, ito ang isa sa revelasyon na nakakagulat at ano nga kaya ang magiging say dito ni Chloe San Jose? I-deny niya kaya ito? Mula sa isang netizen, sinabi niya na totoo naman daw na itong si Chloe sa kanyang kwento sa Tony Talks ay umalis at nakitira talaga. Totoo namang sinabi niyang nakitira siya sa ibang bahay pero hindi sa kaibigan niya. Umuwi siya sa bahay ng pinsan ko sa Australia. Nakisiksik siya doon kahit ayaw ng tito ko sa kanya. 1 and 7 months naman daw ay nakipag-live-in ito, tapos nung ito ay mabuntis,
Pinalaglag ito, iniwan ang pinsan ko, yan doon niya nakilala na sugar daddy niya na hinuhutan niya kaya naging ganyan ang itsura niya bago pa man nakilala si Kaloy. So ayon kay Tony, tinanong niya kung si Carlos Yulo ba ay first boyfriend nitong si Chloe at ayon kay Chloe, yes, first boyfriend niya. But anyway, sinabi na ni Chloe at dininay niya na ito na kung may maipapakita nga daw na ebidensya na may anak siya, bibigyan niya pa ng reward yung nagsabi nito. But anyway, itong nagsabi nito ay pinsan mismo niya ang tinira ni Chloe San Jose, kaya 100% sure siya na totoo sa sinasabi niya. So, suggestion ng ilang netizen, dapat daw ay ikwento rin niya para buo ang storya niya. Ang feeling api siya para makuha niya ang simpati ng tao kasi hindi convincing ang kwento niya. Yun naman pala, mas makakapagkwento talaga ang mga tao yung nakakakilala sa kanya. Kaya gusto niya maalis ang utang na loob. So, yan ang naging reaksyon ng mga netizen. Well, ano masasay niyo about dito? Sabi nga ng ilan, mahirap daw din talaga ang kalagayan ni Chloe dahil sa kwento nito, hindi siya lumaki sa kanyang ama, siya ay lumaki sa lola. Pero karaniwan kasi ang lumalaki sa lola, talagang mas sila yung mapagmahal. Ayon din sa kwento, ginawa ng lahat ng nanay ni Chloe para makarating sila sa Australia, matinding pagod, trabaho, pero ganun nga yung kinahinatnan. So sino nga ba ang may problema? Ang nanay ni Chloe o si Chloe? Ano sa palagay nyo? Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.